good evening guys. Oh. Andito na naman ang lola niyong madaldal, guys. Sandali. Mukhang nakita ko na sa pelikula to, guys. Itong ganitong style ng damit. Saan ba yun? Sa prisoner yata yun ng Amerika. Nakilis ko. Ano ba naman itong damit natin na to, guys? Mukhang nakita ko na to sa pelikula. Yung mga nakapriso doon na may mukhang yung di ba? Bahala na kayo mag-isip sa damit ng lola nyo kung saan nyo na to nakita. So kung saan nyo nakita, ano ba yan? Saan ba tayo mapupunta nito? Ano ba kwento ng lola nyo, guys? Ganito yon. At magbibigay tayo ng opinion natin, guys, doon sa mga mga vloggers na nagbabangayan. Di ba? Katulad nung sinabi ko nga na kahit hindi natin alam, natutunugan ko na hindi natin magiging kagrupo itong dalawa, si BL tapos si Palangga, is dapat sana naman tigilan na. Kasi ang pagbabangayan na yan, o kaya si ating idol naman mukhang pinag-aaway niya talaga itong dalawa kasi mukhang ginagatungan niya ng ginagatungan naman si ano ba yan? Si Palangga para sagutin si BL. At ito naman BL ay mukhang hindi titigil hanggat hindi talaga sumasagot si Palangga. Kaya dapat kung ako si Palangga is sasagutin ko na yan agad kung para hindi na dumaldal at kung ano yung pinagdadaldal. Ang mangyayari nito is pag ang dalawan yung followers ay nagsawa na sa kung ano-ano man ang at ang mga followers ninyo kapag nagsawa na doon sa kung ano-anong mga binabato naman ng isa at hindi naman sumasagot yung isa, tayo may kanya-kanya pati tayong pag-iisip. Malay nyo kung yung mga followers Palangga is mag-isip na bakit hindi sinasagot ni Palangga si siguro totoo yung mga ibinabato sa kanya ni BL malilito ang mga followers ninyo. Ngayon, pag iyan nalito dahil ito namang ito ay ating idol na naman na si Banat ay mukhang pinagsasabong itong dalawa is baka pag itong mga followers ninyong dalawa ay nalito at baka ang mga followers nyo ay mapunta kay Banat. Sabagay, maganda yun. DDS yun. Alam kong kayong dalawa ay hindi magiging DDS sa end. Iisa lang ang inyong papupuntahang daan. Ito ay opinion ng lola nyo sa inyong dalawa. At ito naman si BL ay mukhang parang pakiramdam niya siguro is nawawala na siya ng kakampi ay mukhang bumabalik na doon. Mamalayan natin is andoon na yan. Siyempre, bumalik ka na nga dito. Yung parang bagang batang nagtatampo na pinalo. Tapos naglayas. Parang ganyan ang ginagawa yung dalawa yung nagtatampo kayo, kaya nagselos kayo dahil ang mahal lang ng magulang ninyo is yung kuya nyo, tapos kayo naniniglit. Nakakuha na naman ng English na lola nyo. Tama ba yun? Yung parang nababaliwala na nagselos sa mga kapatid nila. Tapos, dahil nga nag-iinarte, is pinalo ng magulang. Tapos naglayas. Nakita nyo ang pangalan nyong dalawa. Saan ba kayong dalawa pupunta na andoon ang inyong pusod? Ika nga. Yun ang kapamilya niyo. Kaya wag nyo nang lilituhin ang mga followers naman ninyo. Ang katapusan ng inyong pagbabangayan is doon din kayo pupunta. Uuwi kayo sa inyong magulang. Hindi kayo pupunta dito sa pamilya namin. Yan ang naaamoy ko sa inyong dalawa. Tingnan nyo nga mga pangalan nyo, hindi nyo mababago-bago. Kaya, halimbawa, kung wala talagang isinumpa nyo na yung pamilya ninyo, palitan nyo apelyido nyo. Kaya naman, yung mga tagasunod,
mag-isip naman kayo. Hindi nga mapalitan yung mga pangalan nila. Dahil yan ang pusod nila. Babalik at babalik yan dyan. Once na nagsabi ang kanilang nanay, ay, magsibalik na nga kayo dito. Ang aarte niyong dalawa. Mamalayan nyo, andoon na kayo. Nakabalik na kayo doon. Naku, Diyos ko naman kayo. Ang mga followers nila ay nalilito. Mamalayan nyo, sa kakaanon nyo yan, na ito naman si Palangga ay hindi sinasagot si BL, lumalabas na lumalabas kung ano yung mga sikreto. Ang mangyayari dyan, may mato-turn off na kay Palangga. Kasi ay, ganyan pala si Palangga. Ay, naku, Diyos ko. Tapos yung isa naman doon, dahil hindi nga naman sumasagot si Palangga is, maiinis naman kay BL. Si BL naman. Masyado naman inaapi si, naku, ayoko na nga sa'yo. Narambol na. Kawawa, maawa naman kayo sa mga followers nung dalawa, nalilito na. Kaya ikaw naman Palangga, sagutin mo na. Si BL naman, kung ano naman ang mga pinagdadakdak nung isa na yon, at sagutin mo, ipagtanggol mo yung sarili mo, hindi yung nahihirapan ang mga moderator mo dyan sa kakadelete ng mga comment about doon kay nasagutin mo na daw si BL naman. Magbati na kayo, diba? Hindi yung katulad parang pamilya kayo na nag-aaway, na lahat ng mga baho ng pamilya ninyo ay inilalabas na ninyo. Parang gano'n, di ba? Once na nag-away ang magkakapamilya, lahat ng baho lumalabas. Kaya, para mapigilan nyo na ang mapaglabas ng mga baho, magbati na kayong dalawa. Huwag nyong lilituhin ang inyong mga followers. Maawa naman kayo sa mga followers nyo. Kasi, iyan ay may mga damdamin yan at nag-iisip din naman ang mga yan. Paano kung napagod sila sa pagbabangayan ninyo o kaya sa pagpaparinig naman itong isa at ikaw naman na nahimik na iisipin ng mga followers mo na totoo ang mga ibinabato sa iyo ni tapos din may turn off sa'yo. Naku, Diyos ko, budol din pala itong si naku, akala ko pa man din is ganon. Saan mapupunta yung matuturn off sa'yo Palangga, saan mapupunta sa palagay mo? Either na kay BL, ay dito kay sa amin. Gusto mo yon? Mababawasan mga followers mo, mapupunta sa amin at magigising sila. Ay, naku, akala ko hindi na tayo mabubudol. Mambubudol din pala itong isa na to. Punta na lang tayo kay Banat. Dinabawasan yung mga followers nyo. Imbis ang dami-dami na kayong followers na matitake home nyo doon sa mga pinanggalingan ninyo, ay magigising sila bigla. Imbis na hindi nagigising yung inyong mga followers, is magigising, mauuntog sa pinagsasabi ng inyong kapatid. Parang gano'n, hinahambing lang natin sila guys sa isang pamilya. Kasi ito, tanggapin nyo man at sa hindi, sa mga followers ng dalawa na yan, pabalik sa pamilya nila. Kasi tingnan nyo yung mga pangalan nila. Hindi baga kayo pahiramin ko muna kayo ng ilong ng lola nyong magaling mang amoy. May malaking butas ng ilong. Para maamoy nyo kung saan papunta ang inyong mga sinusundan. Diba? Pag iyan ay napagbigyan at pinatawad ng kanilang magulang, babalik yan doon. Nako naman kayo naman mga followers. Kung gusto nyong bumalik doon, ay diyan lang kayo dyan sa dalawa na yan. Kasi pag iyan, once na pagbigyan yung mga kanilang pagtatampo at may mapag-uusapang maganda, is babalik kayo doon lahat. Kasi yun ang pamilya nila. Yun nga mga pangalan nila. Kung talagang itinakwil na nila dyan, papalitan nila yan. Tignan nyo. Pinalitan ba nila pangalan nila? Hindi. Ako nga nagpalit nga ako ng pangalan ko. Hindi naman pangalan ko itong nandito. Daldal, di ba? Lulang daldal. Saan kayo nakakuha ang pangalan na ganyan? Di ba? Pag halimbawa na, kasi iba naman yung pangalan ko doon sa kabila. Di ba? Iba yung pangalan ko doon sa aking sasayaw-sayaw, luluto-luto, pagkinding-kinding, drama-drama. Iba naman dito tayo.
yung pangalan ko. Di ba? Pwedeng palitan yan. Napakadali. Ang dami-dami mo ng followers. Pwede mo man yung palitan. Halimbawa ako si Palangga. Palangga na lang. Gawin mo ng Palangga para hindi naman nakakalito. At araw-araw nanonood yung mga followers niyo. Bakit mo hindi palitan? Kung talagang tinatalikuran mo ng pamilya mo na yan, naman Palangga, bakit hindi mo na lang gawing Palangga ang iyong pangalan di yan sa iyo? Bakit naman di naman ay hindi niya mapalitan? Mga, di ba, napakadaling palitan yan. Gawin mo na lang BL. Kung gusto mo pa. BL vlog. Di ba? Pero hindi nila magawa. Kasi, andoon ang kanilang puso. Andoon ang pamilya nila. Kayong mga followers, kung kayo ay ay nahihilo, ay naku, mag-isip-isip na kayo. Doon ang pamilya nila, hindi sa atin kay tatay, hindi kay tatay Digong, ha? Kasi ang tatay Digong is magiging stepfather nila. Magiging ampon sila pag pumunta sila sa atin, mga kadidiis ko. Naliligaw na naman yata kayo. Lunukin ko kayong lahat at ito lang ang mapapayo ko lang talaga sa dalawang ito. Magbati na nga kayo. Para kayong para kayong magkapatid na nag-away kayo, inilabas nyo na lahat ang baho ng pamilya nyo. Ganyan na nangyayari sa inyong dalawa. At yun naman aming panganay na kapatid na si Banat is tuwang-tuwa naman siya habang mukhang pinagsasabong niya pa naman itong dalawa kasi parehas may naging kasalanan sa kanya. Ako naman, hindi ko naman minsan minsan na tatawa na lang ako at natuturn off na rin paminsan-minsan kay ating Banat sa sobrang niya, pag yung gusto niyang makagante, para bagang gusto niyang makagante sa dalawa dahil inisahan nga siya, yung si Bill, di ba, pinagbintangan siyang ganon. Tapos ito naman si Palangga is kung ano naman yung inakusa daw sa kanya na hindi totoo. So yung sa kagustuhan yung makagante yata is nagmumukhang pinagsasabong niya yung dalawa naman. Ako naman, ikaw Banat. Pagbatiin mo na lang yung dalawa na yan. Narinig na natin lahat yung mga lahat ng baho nila ay mukhang lumalabas na. Di napapatunayan na Banat na talagang may kasalanan sa'yo ang dalawang ito. Kahit hindi man sila mag-apology, kasalanan na nila yon sa kanilang konsensya. Huwag mo nang pagsasabungin naman. Naku, baka tayo'y nalilibang dyan sa kanilang dalawa. Ano na nangyayari sa tatay natin, Banat, ha? Sa bagay, mukhang nagbe-break tayo at nagkakaroon lang tayo ng commercial sa kapapanood ng mga labasan ng baho nilang dalawa, pero hindi nakakatuwa. Halimbawa tayo, kapitbahay natin, chismosa, ay tuwang-tuwa yan sa mga pinaglalabas nilang yung mga marites na kapitbahay is natutuwa sa kakapakinig sa mga nag-aaway na mga magkakapamilya. Hindi nila alam, baka dumating din ang kanilang time na magkaganyan din ang pamilya nila, ay magiging ganyan din sila. Kaya hindi natin ito dapat ikatuwa, guys, yung pag-aaway ng isang pamilya at naglalabasan yung mga baho. Hindi natin yan dapat ikatuwa. Dapat natin itong magbigyan ng payo na tama na. Ang pag-aaway ng pamilya ay sa loob lang, hindi yung lalabas kayo dyan sa kalsada at magsisigawan kayo dyan at wala nang kapitbahay na hindi nakarinig sa mga sikreto ninyo. Tumigil na kayong dalawa, magbati na kayo. At kung ikaw naman Palangga is para matigil na yan si BL is pagbigyan mo na kung anong gusto. Paluin mo sa puwet. Sabihin mo, ikaw bunso, huwag ka na dyan na dal-dal ng dal-dal, pinaglalabas mo pa kung ano natin, mga sekreto natin dyan sa mga kapitbahay. Magbati na kayong dalawa. At bigyan nyo kami ng magandang ehemplo. Kaming mga nag-uumpisa pa lamang sa pagbablog na to. Bigyan nyo kami bilang kayo ang mga mga matatanda. Parang ganito. Halintulad na naman natin sa isang tawag nito, community. Sa isang lugar natin na magkakasama tayo sa isang lugar na
hindi man tayo magkakapamilya, parang nakatira tayo sa isang lugar. O kaya magbigay kayo ng magandang ehemplo sa mga sa mga nakakabata sa inyo. Ibig sabihin, hindi sa nakakabatang edad kasi ako lola eh. Hindi ako, mas matanda ako sa inyo siguro. Kasi ako malapit na mag-60. Tapos, magiging bunso ninyo kaming kapatid, ika nga, mga kabataan kami pa lang. Mga kabataan pa lang kaming mga nag-uumpisa. Kaya kayong mga nasa taas na, o kaya kayo yung mga matatanda na sa pagblablagging, bigyan nyo kami ng magandang ehemplo. Hindi yung nag-aaway-away kayo, nagbabangayan kayo. Yan ba ang gusto nyong ipakita sa mga kabataan katulad namin? Na nag-uumpisa pa lang? Hindi sa sinasabi kong kabataan kami ha. Yun ay hinahalin tulad lamang natin sa isang community na may mga kabataang nag-uumpisa pa lang sa pagbablog. Halimbawa, gustong sundan kayo, idolo kayo bilang mga vlogger na nag-uumpisa pa lang kami, yan ang makikita namin sa inyo. Banat naman. Huwag mo nang gatungan yung dalawa. Pagbatiin mo na silang dalawa, hayaan mo na sila at nakikita na namin na talagang may kasalanan sila sa iyo. Kahit hindi man nila aminin, dahil sa mga nangyayari sa kanilang dalawa, inilalabas na nila ang mga baho ng pamilya nila, ay alam na namin na pwedeng nagkaroon talaga sila ng kasalanan sa'yo. O malinis ka na doon, wag ka na. Hayaan mo na sila. Kasi di ba, wag mo nang gatungan naman. Pagbatiin mo na ang isang pamilya na maging masaya na sila. Ito ay magbabalik ito sa atin na magiging tayo ang halimbawa. Tayo ay mag-isang pamilya din, kapitbahay natin yung dalawa. Di ba? Magiging maganda ang ating mga samahan kahit hindi tayo magkakapamilya, ay magiging maganda sa isang community kapag tayo ay nagkakasundo-sundo naman, banat. Oo, dapat ikaw na ang mag-ano dyan sa dalawa na yan. Hayaan mo na sila. Alam na namin na may kasalanan, mukha talagang may kasalanan ito sa inyo dahil sa mga lumalabas na yan sa bibig ng kanyang kapatid. Ito ay, hindi ko sinasabing magkapatid talaga sila, guys. Ito ay hinahalin tulad lang natin sa dalawang pamilya. Sila may pamilya sila, may sarili silang pamilya. Tayo naman kay tatay. Ang tatay naman natin si tatay. Isang pamilya naman tayo, mga DDS, di ba? Para maging matiwasay tayong manirahan sa isang community is dapat magtutulungan tayo. Uy, kumari. Anuhin mo yung mga anak mo na magbati-bati na. Nang tayo ay sama-sama ng ditong manirahan sa ating community nang walang gulo. Di ba? Parang ganun lang. Yung madali lang yan. Pag magbati na nga kayong dalawa, Diyos ko, nakakahilo na kayong dalawa talaga, oo. Ito naman si Palangga, nanahimik na nang nanahimik. Di yung lahat ng baho ay lumalabas ng lumalabas. Ayusin yung pamilya na yung Palangga. Kasi ngayon pa lang, istanggap na namin na hindi naman kayo magiging dito sa amin. Hindi kayo magpapaampon sa amin. Dahil sa pangalan nyo pa lang, talagang hindi talaga nyo tatanggapin na magpaampon sa amin siguro. Kasi sa pangalan nyo ay daladala nyo pa rin kayong dalawa. Kaya ito ay mukhang away magkapatid lang ito. Hayaan na natin sila, guys. Si Lord na ang bahala sa kanila kung talagang doon sila papunta. Babalik sila sa kanilang magulang. Babalik sila doon sa dati nilang pamilya na kahit na sinasabi nilang nabudol sila, o kaya mukha hindi lang talaga mga napagbigyan. Yung parang pinaalo lang sila sa yung nagselo sila doon sa kanilang panganay na kapatid. Parang ganun lang nangyayari, kaya nag-iingay, di ba? Yung may pinagsisilosan silang kapatid, ang dami nilang reklamo doon sa magulang nila. Parang ganun lang ang nangyayari niyan, guys. Pag naayos yan doon, balik din sila doon. Kaya yung mga dyan, doon din kayo papunta ulit ang tingin ng lola nyo. Kaya di ba? Kay Bill na mismo nang galing. Di ba? Kaya sa isang pamilya, malalaman mo din sa kanyang kapamilya ang lahat ng mga baho nila pag sila ay nag-away-away na. Kaya kayo, bahala kayo dyan. Sumunod pa rin kayo, sumunod. Pabalik kayo doon sa kanilang bahay ulit. Sige, thank you na sa inyong lahat. Magkabati-bati na. Huwag na mag-aaway-away. Kasi, paikot-ikutin nyo man ang inyong daan.
sa pangalan nyo pa lang, is alam kong doon din kayo uuwi sa bahay nyong pinanggalingan, dalawa. Yan lang ang paningin sa inyo ng lola nyo, guys. Bigyan na natin ng katahimikan ang inyong mga followers. Maawa naman kayo, nalilito na sila. Yung mga moderator ninyo ay hirap ng mag-delete ng mga comment na about doon sa yung kapatid mo na rin yon, di ba? Kasi inahilin tulad ko lang sa isang pamilya kayong dalawa, ha? Sige, good luck sa inyong dalawa. Dapat magkaayos na kayong dalawa nang wala ng mga baho pang lumabas ng inyong pamilya. O sige. Mukhang nagugustuhan ko na yung kanta ni palaging ipiniplay ni Banat Bay na kalma. Kalma. Huwag mo naman akong pilitin. Tabihan ka. Tama ba yung ating lyrics? Ay, tama ba ang ating tono, guys? Parang ganito, mapapakanta ka na lang talaga ng kalma, guys. Kalma. 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 Bakit? Ganito, guys, may dumaan na naman sa ating wall na ang ating may dumaan na naman sa ating wall na kumakalat na video na mukhang ang sarap-sarap ng jamming ng magpartner. Sa kabila ng ating paghihirap at halos baliktad na ang mga sikmura ng ating mga kababayan doon sa kasulok-sulukan ng ating bayan na hindi na nila na hindi nila naaabot ng kanilang oras kasi mukhang puro na lang pagpapakaligaya at mukhang nagja-jamming lang sila sa mga nangyayaring pagkagutom ng ating mga kababayan doon sa pinakasulok ng ating mga barangay. Sabi siguro, trabaho na yan ng mga nakaupo dyan sa mga sulok-sulok na yan. Kaya wala na kami pakialam. Parang gano'n na ang nangyayari, guys. Parang nang aasar na lang talaga sila. Kaya mapapakanta. Kaya talaga ng kalma, 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 kalma. Huwag mo naman akong piliting magalit pa. Sabihin, tatay nyo dyan, ano bang pinagagawa ng aking darling sa baba? Kalma, kalma lolang, daldal, kalma. Huwag mo naman akong piliting. Ako, Diyos ko talaga, guys. Mapapakanta na lang talaga tayo nitong kalma na to. Ano nang gagawin natin dyan? Sa kumakalat na naman na video na yan. Ito lang naman ang ano ko na naman yan, guys. Ang i-rebuttal na naman ang mga depender ni nila Dayon is sasabihin na naman, ay, noon pa yan. Noon pa yung ano na yan, baka yung party nila yan, nung nanalo. Kasi, di ba, hindi naman natin alam kung kailan ba yun. Hinahanap ko doon kung may nakalagay naman bang date. Wala naman din nakalagay na date kung kailan yung kinuha, di ba? Yun madaling lusutan lang yan, guys. Napakadali na naman i-rebattle yan ng mga atakdog nila o kaya yung mga bayaran dyan. Kaya sasabihin na naman yan, ay, noon pa yan. Asaan yung date dyan? Saan galing yan? Kay kay doon na naman sa mga naninira daw. At wala na daw, di ba? Sabi ni Butodis, walang panahon sa mga masakit at siraan. Ayun ay tawag nila kay is naninira na lang. O kaya parang itinatatak na nila sa kanilang mga tagasunod na ang mga sinasabi lahat ni Palangga is puro na lang paninira. Kaya wala na. Malaglag man ang dila ni Palangga dyan. Wala na yan. Naku, Diyos ko. Lalo na sinabi naman ng ating Tatay Digong na wala pang masyadong mabigat na dahilan para anuhin si Dayonyor. Pero ako ay napapaisip, guys, doon sa sinabi niyang at binitawan ng ating tatay na mga salita na hindi na minsan tinawag na Pangulo. Doon pa lamang is wala na. Mukhang sabi ko ito, mabigat ito. Kahit ganun man ang sinasabi ng ating tatay is mukhang mabigat.
sa isang dating presidente, guys, matatawag mo ba sa pangalan lang o kaya sa apelyido lamang ang pumalit sa'yo sa iyong dating kinauupuan? Oh. Hindi ko narinig. Kahit gaano ko linisin yung tenga ko, ay hindi niya tinawag na presidente. Why? Oh, ito ang nagbibigay sa akin na napakalaking palaisipan kung bakit hindi niya tinawag sa dapat na itawag sa kanya. Ano, sa palagay nyo, guys? Bakit? Noon pa nga, kahit nung inano na ni tatay, talagang ilinabas niya na yung yung isa ka sinabi niya yun, at least doon, tinawag niya pa. Diba? Oh. Diba? Ngayon, narinig niyo pa ba yon? Nung siya ay nagbitaw ng mga salita, nung time na siya daw ay aanuhin, hindi na natin masyadong babanggitin yung guys, kasi yung isa kong video is mukhang hindi pinapakalat yata. Dahil siguro sa mga pagbanggit natin about dyan sa nangyari na yan kay tatay, kaya wag na natin muna masyadong babanggitin yung ganon na mga pangyayari, na kahit nga hindi natuloy is mukhang hindi, parang ganon na wala tayong karapatang magpag-usap-usapan dito, yung mga ganon siguro. Liban na lang kung talagang mga malalaking vloggers na sila, kasi hindi nila iindahin yon. Kahit hindi man masyadong spread ang kanilang mga videos, is hindi nila talaga iindahin sa sobrang napakarami na talaga nilang followers. Pero ang inyong lula na mayroon pa lang na 50 plus na view sa kanyang 3 araw ng video, nako, iindahin talaga ng lola nyo, guys. Kasi, di ba sinabi ng ating idol na nang dahil doon sa tinapik niya yun sa kanyang vlog is nagkaroon siya ng violation nga. Kaya wag na natin masyadong i-clear yun, guys. Buti kung may 100,000 na rin tayong followers na kahit pagbagsak ng kanilang mga videos is may viewers na kaagad sila. Ang lola niya is kawawa naman, mukhang isa pa lang na kuting-kuting dyan sa baba, ay mukhang isang isang anong tawag doon, para pa lang tayong langgam sa ibaba, na hindi man lang tayo napapansin pa dito sa ating mga pagbablog. Kaya nag-iingat talaga tayo, guys, kasi andito pa tayo sa pinakaibaba, hindi pa nga tayo nakakaakyat ng isang hagdan, guys. Kaya tayo ay mag-iingat talaga sa mga, ako ay mag-iingat pa talaga sa mga itatapik natin. Sa itatapik ko, at saka sa aking mga bibig kasing mga salita, kasi maraming tayo dito, di ba? Marami, hindi natin pag-aari ito. Kailangan natin sumunod sa mga dito, patakaran dito, guys, di ba? Ano na ba yung usapan natin? Ano nangyari? Sino ba ang topic natin? Ano ba ang topic natin, guys? Tinanong pa talaga yung kanyang mga viewers. Ganito yung guys, oo. Kaya, ang nakikita ko dito is talagang matindi ang ni tatay. Mantakin nyo, hindi natawagin si Dayonior kung ano ang mga tinatawag na sa kanya, di ba? Dahil isa na siyang mataas na opisyal. Hindi niya tinawag na ganon si Dayonior. Namukhang ramdam na ramdam ko din ang kirot sa dibdib ng ating tatay. Then, na may dibdib ba tayo? Saan bang dibdib natin? Bakit hindi ko makita? Sana naman napunta ang lola niya. Alam mo, kadalasan naliligaw tayo, guys, sa ating usapan. Sa sobrang daldal ng lola niyo, hindi siya naubusan ng isasabihin. Kaya kung saan napupunta ang kanyang kwento. Naging Donald Duck na naman ang lola niya. Ano ba yung kwento ng lola niyo? Oo nga, guys. Tapos yung na yun, about naman sa video na yun, napakadaling i-rebuttal na naman yon ng mga atakdog nila. Sasabihin na nga, ganon. Kung saan naman, paninira na naman yan, noong pa yan, sasabihin na naman. Pero, ito ay isipin natin, guys, kung talagang ngayon itong video na to, napakasama talaga ng ugali pag ganun pala. Ito lang ang masasabi ko, guys, na napakasama ng mga ugali pala talaga. Mantakin mo yan.
kung ito ay ngayon na nangyari talaga ang video na to, is mukhang hindi katanggap-tanggap ito, guys. Mukhang inaano na lang tayo, inaasar na lang talaga tayo ng inaasar. Parang wala na silang pakialam. O sige, mag-ano kayo dyan, ano matawag doon? Lumuwa ang inyong mga dila dyan sa kakadaldal sa amin. Bahala kayo sa buhay nyo. Basta nandito na kami sa aming alta syudad. Magpapakaligaya kami dito. Mga wala kayong pakialam sa buhay namin. O parang gano'n na lang. O, inano ko lang ha. Parang yun ang nakikita ko sa kanilang mga pagpapakaligaya na yan, guys. O, ito lang ay kung totoo itong video na to. Nakakakuha lang ha. Hindi natin masasabing kasi wala man doon lumalabas kung kailan kinuha, di ba? Oh, ang may alam niyan. At buti kung makikita at ipapakita sa atin nung nagkuha ng video na yan kung kailan talaga yung kinuha video na yan, guys. Ito ang masasabi ko lang diyan. Kasi hindi ano ba yan pinakita ba? Hindi ko kasi napanood yan kay Palangga eh. Sa ibang ano na natin yan na panood. At sasabihin na naman nila, yung nag-release ng video na yan, inedit lang yan. Kung gano'n na naman sasabihin nila. Baka inedit lang yung date niyan. Halimbawa, binigay kay Palangga, tapos inedit lang yung, baka iba, lang yan? Noon pa yan, ganyan, Tapos, napakadaling lusutan. Kaya lang, ito ay tatatak sa ating mga isipan kung ito ay totoo talaga. Mukhang hindi ito katanggap-tanggap na nagpapakaligaya sila sa kabila ng napakaraming nagugutom na sikmura. At mukhang nang-aasar na lang. At tingnan nyo yung mata. Hindi butod. Di ba nakita nyo ang mata ng lola nyo pag nagsasalita ako dito? Saan yung eyeballs ko? Yung black. Di ba nasa gitna? Tignan nyo ang eyeball. Yung itim dyan sa mata ng inyong ng inyong butod. Kung nasaan yung eyeballs niya, nandito. Parang nandito sa parang pinakita. Parang nakakita siya ng ganito. Di ba pag tumingin ka ng ganito, isentro mo yung mata mo dito sa daliri mo, iganyan mo. At yung eyeballs is mapupunta dito sa may ilong. Ganon yung napansin nyo ba yung guys? Nako. Baka ganyan ang mata ng nakaano. Baka yan ganyan ang mata ng nasubrahan sa kayo nang magdugtong doon kayo sa sinabi ng lola niya. Bahala na ko ano idugtong ninyo dyan. Kasi nakikita ko yung mata ko pag nagsasalita ako dyan kahit naka-close up tayo dyan sa asan ba? Kahit naka-close up tayo dyan sa sa video natin is nasa gitna yung ating mata. Ay ang eyeballs natin, eyeballs natin, 'di ba? Yung kay yung kay butod, nasaan? sabi ko, bakit nagkaganyan ang niyan? Ang eyeballs niya nandoon sa may ilong. Andiyan sa gitna na yan, nandito sa may, ganyan tayo ng daliri, hindi kaya? Yung tinitignan natin yung natin, yung, tignan mo yung daliri mo guys, at ganyanin mo, at ganyan yung ganyan yung eyeballs niya. Naku, Diyos ko, ganyan siguro pag nasubrahan kang Ay, naku, Diyos ko, ewan ko na nangyari sa ating bayan. Guys, kung totoo yan na ngayon yan, nagpapakaligaya lang sila sa kabila ng mga pambabatikos mukhang inaasar na lang talaga tayo, guys. Wala na tayo dito mahihita talaga, guys. Yun lang ang masasabi ko. Kaya tingnan nyo si tatay, hindi na talaga siya ginalang. Kasi kung ginalang siya, dapat tatawagin siya sa tamang tawag sa kanya, di ba? Anong ginawa ni tatay? Hindi niya na talaga mabanggit yung parang gano'n na lang ang pagbasa ko doon, guys. Hindi siya karapat dapat tawagin ng gano'n. Hindi lang siguro mabigkas ni tatay, pero yun ang pagkakabasa ko doon. Once na hindi ka natawagin ng iyong darling sa dating tinatawag niya sa'yo, ay ayaw niya na sa'yo, o kaya napuno niya na siya sa'yo.
Parang ganun ang pagbasa ko pag guys. Kaya minsan, pag galit ang asawa ko guys is yung tawag niya sa akin na lola. Pag hindi niya na ako tinawag na lola, sabi ko galit asawa ko. Yung pangalan ko lang ang kanyang tinawag. Ang tawag niya sa akin. Pag yung pangalan ko ang tinawag niya sa akin, kinakabahan ako guys. Sabi ko, bakit kaya galit sa akin ang aking darling naman? Bakit na naman kaya nagalit naman? Yung pala, is hindi ko kasi nasagot yung kanyang tawag. Wala daw silbi yung cellphone ko. Nakailang tawag daw siya nung tignan ko talaga. May 4 na tawag guys. Kaya pagpasok sa pintuan is, tinawag niya ako sa pangalan ko. Samantalang, sa tuwing papasok siya ng aming pintuan is, ang tawag sa akin, na lola? Lola kasi tawag niya. Kaya nga, ito nga, di ba? Ito, may nagtatanong sa akin doon sa pag-comment ko kay Bisdak is, kay Bisdak ba yun? Ayan na naman tayo. Yung, kay Bisdak ko ba ako nag-comment na may nagtanong sa akin kung bakit daw lola ang tawag ay ang akin yung parang yung screen name ko. Sabi ko lola nga wala pang apo. Kasi yun nga ang tawag sa akin ng Tatay Digong, yung taba dito. Yun ang tawag niya sa akin kasi dito once na makitaan ka na ng wrinkles ng asawa mo, ewan ko kung yung asawa ko lang, pag nakitaan ka na niya ng uban ano nga palang nangyari sa ating mga, akalain nyo guys na sabi ng biyanang ko, ganun daw ipakulay ko yung buhok niya na kakulay, medyo kakulay ng uban niya kasi tumubo man daw yung uban niya is hindi masyadong halata. Kaya yun daw ang pinapakulay niyang kulay. Siya nagpapaparlor siya guys. Ako nagsasariling kulay lang ako. Kasi alam niyo naman tayo nagtitipid, di ba? Naghanap ako ngayon doon sa sa mga drugstore dito kasi nabibili sa drugstore yung pangkulay dito guys is naghanap ako ng katulad ng kakulay ng kay lulang buhok. Pinicturean ko yung buhok ng lola. Tawag namin is lola din. Yung sabyanan ko, ang tawag din namin is lola. Pinicturean ko yung buhok niya. Tapos pinakita ko doon sa yung sa tindera doon. Sabi ko, saan ba itong ganitong kulay ng buhok? Sabi ko. Tapos itinuro sa akin. Tapos nang bilhin ko, anya nangyari. Tignan nyo guys, ano nangyari sa buhok ng lola nyo? Baka kako nasobrahan sa oras yung sa akin kasi 20 minutes is, ang ginawa ko is mag-iisang oras kasi nagluluto ang lola nyo. Nakalimutan ko may nakalagay pala tayo sa ulong, babalnawan natin ng 20 minutes. Ano nangyari? Tignan nyo yung aking uban, nandiyan pa rin. Saan ba tayo napunta? Ano ba nangyari? Bakit ba napunta tayo sa ating uban? Sa ating buhok, guys? Ano ba nangyari sa atin? Kasi, ayan, Tapos, ayan, tingnan nyo ang nangyari sa uban ng lola nyo. Ganun pa rin ang kulay. Ano ba? Walang nangyari sa ating kulay. Ako tuloy ay nahihiyan lumabas sa nangyari sa kulay ng buhok ng lola nyo. Matapos tayo dito sa kulay ng buhok ng lola nyo. Ano naman nangyari, guys? Kahit anong gawin natin pagrereklamo sa ating mga pagkagutom. Ako ay nagrereklamo sa pagkagutom ng aking kapamilya dyan. Mukhang nang aasar lang sila. Tignan nyo, nagparte-parte na ang tawag nila is pagja-jamming daw. Nakikipag-jamming. Tingnan nyo nga, guys, yung mata niya talaga, Hindi ko makalimutan yung mata niya kasi ang kumuha ng video na to is mukhang nakakalapit sa kanila Or, saan ba sila pumunta? Mukhang, baka isang customer din doon. Kaya, di ba? Ano na sila nasa top na sila, alangan makakapasok pa doon. Di ba pag naggaganyan sila, dapat naka-close yan, yung pinapasarado ang, para sila lang yung makapasok, hindi ba? Kaya, siguro ang nagkuha niyan is puting ahas. Nako, alam nyo guys, kinakabahan ako dito sa video na to. Kung bago ito, napakadaling hanapin kung sino ang kumuha ng video na yan. Ako ay kinakabahan guys para doon sa kumuha ng video na to at nagbigay kay Palangga. Baka kay Palangga ito galing kasi hindi ko ito napanood kung galing ito kay Palangga. Itong video na to. Kasi dumaan lang ito sa ating wall na nakita ko sa ating hindi ko alam kung DDS ngayon Tapos marami.
Hindi ko nga masyadong pinansin. Sabi ko, ano ba yan? Tapos, ito ang ipinag-aalala ko guys sa sa kumuha ng video na to. Kaya, ang kumuha ng video na to is dapat ka nang kung ako sa'yo, pangalagaan mo ang sarili mo. Nagtatawa ka pa dyan, Lola. Kasi ganito, guys, napakadaling hanapin kung kanino galing itong video na to. Bakit? Tanong nyo sa lola nyong madaldal. Naghi pa ng mananano. Dahil ba ganun? Ganito guys, ang naisip-isip ng maliit na utak ng lola nyo. Pag, di ba, nagkalat na itong video na to, siyempre, alam ng dalawa na yun kung saan sila pumunta at saan sila ganon yung damit nila at kung saan yung, siyempre, di ba, alam na nila kung saan sila pumuntang. Ano yung karaoke? Parang karaoke ba yun? Karaoke house ba yun? O live band yan? Live ba yun? Kasi kumakanta si sa Koteng yata yun. Kumanta yan nakita ko kumakanta alam na nila kung saan sila pumunta. At siyempre, hahanapin doon. Kung may, siyempre, hindi mawawalan doon ng ng CCTV guys. Sa CCTV, ay makukuha kung saan nakaharap si napaka-high-tech na natin ngayon guys. Isang pakita lang noon sa sa mga expert dyan, sa mga pag-iimbestiga, is alam na kaagad nila kung ano yung gagawin nila guys. Unang-unang pupuntahan ang CCTV. CCTV guys. At kukunin yung laman ng CCTV na yon at makukuha kung saan part nakahumarap si Butod at kung sino ang nakaharap sa kanyang may hawak na cellphone. At kung saan na part doon na humarap, kitang-kita natin yung eyeballs ni kaya doon ko nga nakita kung nasaan yung eyeball. Naliliit na naman ang boses ng lola nyo guys. Ito ang naiinis talaga ako sa boses ko na to. Hindi ko talaga ito type boses ko na to. Pagtiisan mo na yan, Lola, kasi di ba sabi mo, yan ang binigay sa'yo ni Lord. Pagyamanin mo ang iyong napakagandang boses na yan. Wala ka nang magagawa dyan, kundi tanggapin mo yan. Asa na ba tayo? Yun na ngayon guys, ang nakikita ko dito. Kaya, sa nagkuha ng video na yan, medyo ingatan mo ang buhay mo. Guys. Kung talagang ganyan ang mga ugali niya, na katulad ng sinasabi ni Palangga, ay nalagot. Ay lagot tayo dyan. Ito lang ang nagtatatawa ka dyan, Lula. Kasi napakadaling hanapin yan. Kung meron doon, CCTV. Kung walang CCTV, safe siya. Kasi nagkakandaduling-duling niya, mukhang nagkakandaduling-duling yung isang nagsasayaw na yon, wala na siya naalala doon kung saan siya nakaharap. Pero kung hindi siya doon nagkakandaduling-duling is maaalala niya yung kung saan parte siya humarap at kung sino yung nakita niya doon pagharap niya na yon at nakita yung malaki niyang mukha doon. Malapit na malapit ang pagkakakuha sa kanya Halos nga siya lumusot siya doon sa camera nung nagkuha kaya napakadaling i-trace niyan guys. Nanganganib. Ito lang ang masasabi ko dyan. Nanganganib. Tapos tayo dyan. Kasi napakadali yan matukoy ng mga magaling dyan. Mga expert dyan sa buti kung walang CCTV doon. Safe siya. Pero kung may CCTV, napakadaling tukuyin. Ito nga wala naman pinag-aralan ang lola nyo, ay ayun ang pumasok agad sa aking sa aking maliit na utak kung magiging safe ba ang buhay ng nagpakalat ng video na yan or ang nag-send niyan. Magiging safe pa ba ang buhay niya? Kung sa place na yon ay siyempre, ang mga ganyan na place, guys, hindi mawawala ng CCTV dyan. Kasi kung nagkaka-trouble, di ba? Kung may mga away-away, di na madali lang
madaling malaman kung saan nag-umpisa ang away, o di ba? Kasi kinakabitan niya ng mga CCTV guys, mga ganyan. Kaya mag-ingat yung kumuha ng video kung ito ay bago talaga guys. O kahit na hindi bago, kahit nung, di ba? Kasi magagalit yan. Mantakay mo, ilabas mo yan. O, di ba? May kaso ba diyan? May kaso, di ba? Sa magpapakalat ng ganyan. Kung hindi man yung buhay niya mga nganganib, yung ano niya pa, mukhang magkakaroon siya dyan ng ng bayaran. Tatawa ka pa dyan, Lol. Magkakaroon siya dyan ng damage, ng trouble. Magkaka-trouble siya, guys. Oo. Kasi pinakalat niya yan eh. Sino ba yung ikinalat niya? Hindi natural na tao yun. Kung natural na tao nga lang mawawala yung kanyang privacy. O, di ba may kasong ganyan? O, paano na yan? Sa bagay, public servant sila, kailangan mong makialam talaga, may labang ka doon. O, pero, yung hindi nating alam mangyayari. O, kaya pag mag-ingat talaga guys. O, kasi kung ito naman ay mapunta sa sa kaso, is pwedeng lumusot. Kasi ikaw ay nag-aano lang. Ikaw ay nag-aalala lamang sa iyong bayan. O, di ba? Pero, ang buhay is isa lang. Ito lang ang masasabi ko. Iisa ang buhay natin sa mundong ito. Buti na lang kung ito ay parang mga santo na walang mangyayari sa'yo. Hindi ako nagsasabing ganun. Na, kung totoo, ang sinasabi ko lang is kung totoo ang mga sinasabi ni Palangga na ganyan ang mga klase ng mga pagkatao niyan is nanganganib ang buhay mo. Huwag mong sirain ang buhay mo. Kaya kailangan mong mag-ingat dito sa mundong ito. Ito lang ang masasabi ko sa iyo guys. Kung sino ka man na kumuha ng video na yan, at sana makadaan sa wall mo ang iyong pagmumukha, ang pagmumukha na to ng lola mo para maintindihan mo kung ano ang aking sinasabi. Kasi alam nyo naman, ang lola nyo ay isang nuno sa punso. Maraming mga pangitain sa kanyang buhay-buhay. Sa kanyang, marami siyang mga pangitain na hindi nakikita ng isang normal na human. Kasi na naman tayo napunta guys. Basta yan lang ang masasabi ko sa ating napanood na yan at dumaan sa wall nating video na yan guys, na mag-ingat kung sino man ang kumuha niyan kasi maaring manganib ang iyong alam mo na. At ito naman ang opinion natin diyan, di ba? Sinabi na natin na hindi ito kanais-nais, hindi natin mapapatawad kung talaga ito ay bago. Mantakay nyo yan. Magkanda duling-duling sila dyan sa kakasayaw at kakasigaw na yo, 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 men, yo, 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 men. Bakit marinig tayo ng ating tatay doon sa taas? Naku, Diyos ko, ano na nangyari sa asawa ko? Bakit nag-yo-yo-yo na? Baka may ginagawa ng masama ang aking darling dyan sa baba. Nakita nyo naman, kahit bungal ang lola niya ay pinagsisilosan. Naku, Diyos ko, makakita ka ba naman makatagpo ka ba naman ng asawang ganyan, ng kabungal-bungal na, puro na wrinkles, ang liig ng lola niya, ay pinagsisilosan pa rin. Tapos siya asa. Ay, naku guys. Ano nangyari sa ating kwento? Saan ba tayo napunta? Tapos na tayo dito. Yun ay mga opinion lang ng lola niyong daldal sa dalawa nating binigyan ng opinion, guys. Na yung nakikita natin doon sa hindi pagtawag sa normal na tawag kay Dayonyor ni tatay kay Dayonyor. Ano ba? Ang gulo. Naunawaan nyo ba ang sinasabi ng lola nyo, guys? Alam ko matatalino kaya alam nyo na kung ano sinasabi ng lola nyo. Yun lang talaga guys. Yun ang masasabi ko doon sa hindi pagtawag ng ating tatay kay Dayonyor sa tamang tawag. Dahil, ewan, siguro, napakarami niyang alam sa'yo. Iba nga, masasabi ko nga rin mukhang iba ang mga lumalabas sa bibig ni tatay. Hindi pa talaga sagad si tatay. Kasi, kung sagad na talaga yan, ako, Diyos ko, hindi na nakatiis ang tatay. Ito pang inaano ko talaga sa ating nangyayari sa ating bansa, guys. No big deal ba? Sa isang
pinakamataas na leader na ganyan ang gawain. O, katulad yan, ng dumaan na video na yan, ay kumakalat na video na yan. Kung totoong ginagawa talaga nila yan, okay lang ba yan? Patuloy silang nagpapakaligaya habang nagkakanda duling-duling? Ano yun? Okay lang ba talaga? Ha? Ano yan? Papayagan lang ba natin? Ano yan? Okay lang ba na magkakaganyan sila, magkakanda duling-duling sila tuwing sila ay nagpapakaligaya? Normal na lang ba sa isang mataas na opisyal natin na magkakaganyan siya? Kung totoo talaga ang mga sinabi ng ating tatay na mga mahilig sa pulburon, mukhang nakapulburon nga yun, di ba? Nagkanda duling-duling nga yun. Si ano nga doon sa video na yun? Saan yung kanya parang duling na siya doon? Naku, Diyos ko guys. Mukhang andumi. Andumi-dumi. Parang napakarumi. Yan ba ang sinasabi nilang kagalang-galang na nakabarong na pa-English na yun? Ano yung kaloob-looban? I-compare ninyo kay ating tatay yung napakaduming bibig niya at sinasabi ng mga taga-batiko sa kanya na hindi siya nababagay sa kanyang kinauupuan ng time na yon dahil nga sa marumi ang bibig niya at kung ano-anong mga pinagsasabi niya at about pa nga yun sinasabi niya nga doon sa, di ba, nang kiss pa nga siya doon sa ano. Alam niyo, napakatalino kasi ng ating tatay. Ako, nung hinalikan niya yung babae na yon sa stage noon, wala ako nakita doon na iba. Kundi, naisip ko, mukhang strategy ito ni tatay kasi gusto niyang mag-viral ang video na yon para yung kadugtong noon, ano ang sinabi ng ating tatay? Ha? Tanungin ko kayo guys, bumalik tayo sa time ng ating tatay noon. Di ba? Kaya niya yon nagawa sa babae na yon na, di ba? Napaka-smack. Yung parang halos nga hindi magdikit yung kanilang labi, di ba? Mukhang ginamit niya lang ang ganong tagpo para maipakalat niya sa buong mundo ang gusto niyang sabihin na about doon sa mga, di ba? Alam niyo yun? Kung ano ang kasunod na nangyari nung kisan niya yung babae sa stage, di ba? Ano yung topic niya doon? Di ba? Yun ang pinaka-main na target ng ating tatay para kumalat sa buong mundo ang video na yon kasi may kadugtong yun na napaka-importanting malaman ng buong mundo, di ba? Ganun talaga katalino ang ating tatay. Tapos, sasabihin naman ng mga hindi nag-iisip, ay, sabi, ano ba yan? Nakakadit naman yung tatay. Hindi nila inaabot ng kanilang kaisipan na may gustong iparating ang ating tatay sa ating lahat. Di ba? Kung hindi niya yung ginawa, magba-viral ba siya sa buong mundo? At mapapanood ba sa buong mundo yung kadugtong ng eksena na yon? Di ba noon? Kung ano ang isiniwalat niya, di ba? Kaya, sa bawat tagpo na mga ginagawa ni tatay is gagamitan mo pa talaga ng isip mo bago mo matumbok kung ano ang kanyang gustong imensahe sa ating lahat, guys. Kaya ngayon, mukhang may pinaparating na mensahe sa atin si tatay sa hindi niya normal na pagtawag kay Dayonyor. Ano nakita niyo doon, guys? Di ba? Nung, yung prayer rally na yung kahit nga, kahit na nga, hindi maganda ang mga lubabas sa bibig niya, is tinawag niya pa rin talaga siya ng ganon. Pero, itong last niya na to, na mga sinabi, ay hindi niya na talaga tinawag sa tamang
pagtawag sa isang mataas na opisyal ang inyong Dayonyor? Anong ibig sabihin? Ano ang mensahe ng ating tatay? Ha? Guys, kayo ang tatanungin ko. Ha? Sa kanyang hindi pagtawag kay Dayonyor, sa kanyang kalagayan ngayon. Ha? Ito ang tanong ko sa inyong lahat, guys. Kayo ang sumagot. Ako, kung tatanungin nyo, ako sa hindi naman sa nagmamarunong ang lola nyo, guys. May naiisip lang kasi ako na gustong ibigay ng tatay natin na mensahe sa ating mga nagmamahal sa kanya. Na ako, naisip-isip ko, kaya siya hindi na siya tinawag sa ganon kasi parang wala siya, wala. Yan lang ang pagkakaano ko. Napakahirap magbigkas kasi, guys, nang hindi naman natin talaga alam. Ito lang ang naisip lang ng lola niyo na hindi karapat dapat tawagin pa sa tawag na yan. Kaya hindi na ito ginamit ng ating Tatay Digong, guys. Ito lang ang basa ko doon sa tawag niya kay kay Dayonyor. Nang ganon-ganon lang. Diba? Pag ginalang ka ng isang tao, may mister, ma'am, sir, sir, diba? Pag hindi ka na tinawag ng ganyan, katulad ng sinabi ng lola nyo, na pag ako'y hindi tinatawag ng aking darling sa kanyang dating tawag sa akin, is, alam ko na kaagad na hindi na siya nasisiyahan sa akin. At mayroon siyang ikinagagalit sa akin. Yun kaagad ang natutuklasan ko na hindi normal. May hindi na normal sa aming sa aming pagsasama ngayong araw na to. Pag once na hindi niya ako tinawag sa dating tawag niya sa akin. Kaya ganyan ang naamoy ko sa mga binatawang salita na yun ni tatay talaga. Yun lang, guys. Kayo na, bahala kayo kung ano rin ang tingin nyo kung bakit gano'n na lang ang tawag ng tatay natin kay Dayonyor. May kanya-kanya tayong opinion. Ito din ang opinion ng lola nyo kung bakit gano'n na lang ang tawag niya kay Dayonyor at hindi na yung dati. Dati noon, di ba, sabi niya, galang natin at suportahan natin si di ba? Ngayon, bakit hindi niya tinawag sa normal na tawag? Paulit-ulit ang lola niya. Sige na, guys, thank you for watching. Mahal ko kayong lahat. At tayo nagbibigay lamang dito ng mga opinion sa mga bagay-bagay sa buhay natin dito sa mundong ito. Kalma. Hindi ko masyadong makuha yun. Hindi ko. Nako, wag ka na lulang mag-ambisyon pang maging singer at mukhang mali ang lyrics mo at mali ang tono mo. Naku, Diyos ko, bahala ka sa buhay mo. Naku, Diyos ko, guys, thank you for watching, guys. Pagbigyan nyo naman ang lola niya. Minsan gusto man kumanta at mukhang nagugustuhan ko yung kanta na yan. Kaya lang, mukhang kanta yun ng mukhang nababagay yung kilakoteng. Mukhang ang kanta na yun is mukhang kanta ng mga kalahi nila. Mga friends nila. Kalma. Nako, mukhang ang na yun, ang kumakanta na yun. Ano na bang nangyari sa lola nyo, guys? Thank you for watching, guys. Mahal ko kayong lahat. God bless us all. Bye.